Wow, napakaganda dito. Mga kababayan, mga kaibigan, no? Kamusikero. Yan. Tutur ko kayo dito sa napakagandang lugar. Akala mo nasa ibang bansa ka eh. Dito lang pala ito sa Pilipinas. Napakalupit, oh. Tingnan nyo nga naman talaga. Ang ganda. So, hulaan nyo kung saan ito. Huwag nyo na lang hulaan. Ako na magsabi sa inyo kung saan ito. Ayan, mga kaibigan. Dito lang ito sa Pilipinas, no, makikita. Akala mo nasa New Zealand ako, ha? Dito lang ako sa Prayer Mountain ng KOJC compound. So, ito isa sa napakagandang lugar. Makikita mo dito, oh. So, ikutin natin yung lugar, ha. Ayan. Ayan po, mga kaibigan, mga kababayan, no. Ayan, napakatindi talaga. Napakahusay ni Pastor Apollo C. Kibuloy, no. Oh. Ang ganda ng lugar. Walang katulad. Oh. Dito nyo makikita kung ano ang utak ng isang leader. Oh, di ba? Oh. Sa halaman pa lang wala na. So, ayan. Yung turo ni Pastor Kibuloy sa mga KOJC missionary, no? Na mapanatili ang kagandahan ng lugar. So, ayan. Napakaganda. Ayan po. So, ikutin natin to. Okay, ano. Ayan. Dito, mga kaibigan. So, makikita natin ang iba't ibang uri ng halaman. So, ayan. Tingnan nyo kung gaano kaganda dito. Walang katulad, mga kaibigan. Kahit maglakad ka lang sa highway, oh, ang lupit. So, kahit maglakad ka lang, wala na. Ang ganda, ang presko ng hangin. So, ano kaya kung ganito ang mangyayari sa buong Pilipinas? Ha? Napakaganda ng lugar. Oh, yan. Kung ganito ang Pilipinas, nako. Ayan. Kaya nga napakalupit dito. Yun. Kita ko sa mga vlogs ng ibang mga vlogger na mga nagpunta dito, mga banateros. Ayan. Ikutin natin to, ha. Hanggang saan tayo mapunta. Napaka-presko ng hangin. Ang ganda. Saka napaka-peaceful, ha. Napakatahimik. So, yung ways ng kanilang ginagawa nila para makaakyat sila. Ayan po. Ayan. Yung motor, no? Grabe. Ayan, no? Napakalupit. Ang ganda. Kahit sa likod, oh. So, presko ng hangin, ha. Sarap. Kaya ano, akit ka dito, mga kababayan, hanggang papunta doon. So, ayan po, mga kaibigan, mga kababayan, no. Pakalupit dito. So, ito yung compound, mga KOJC missionaries. So, makikita natin kung kaano ka ganda ng lugar, no? Ito yung utak ni Pastor Kibuloy. Kaya, mga kaibigan, no, kung mananalo si Pastor Kibuloy,
Ano kaya ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas? No? Ito yung Exhibit A niya. Ang QJC, ha? Napakalupit. Exhibit A. Tingnan nyo. Walang pollution. Napaka-presko ng hangin. Tsaka ang ganda ng lugar. Ang tataas na mga pine trees. No? Hindi mo ito makikita dito sa ibang dako ng Pilipinas, kundi dito lang. May mga pine trees tayo na nalalaman sa Baguio, pero parang nawawala na. Oh, grabe. Habang naglalakad ako, para rin ako nakapag-exercise na. So, nalalamhap ko ang preskong hangin. Napakaganda talaga. Ano? Kahit maglakad ka lang, ikaw mag-isa dito, napakapayapa. Pwede ka dito, pampawala ng stress. Ayan, di ba? Hindi ka mawala ng, kung gusto mo mag-meditate, kaya pala napakaganda. Kaya pala, gusto kunin ang property ng KOJC. No? Kaya, ginigipit nila si Pastor kasi isa sa mga magandang nagawa ni Pastor ay yung paglago ng KOJC. Grabe. Wow. Naglalakad ako. Walking exercise. Walking exercise. Grabe talaga. Hindi pa po ako nakakalahati, pero ang haba, ang taas ng lugar. Kung lalakarin mo yung lugar dito, napakatahimik, napaka-peaceful. Grabe. So, mamangha ka talaga sa ganda ng lugar, mga kababayan. Kahit hangin. Pero ang presko ng hangin, grabe. So, ayan tingnan nyo. Isa ng lahat ng mga KOJC missionaries, mga KOJC members, no? Na pinangunahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Dito makikita kung saan napupunta yung mga pinaghirapan ng mga KOJC sa pamumuno ni Pastor Quiboloy. Ayan. So dito, kaya lahat ng mga leader dito ay talagang walang korupsyon. Kaya yung plataforma ni Pastor Quiboloy, zero corruption talaga. Kasi ang pinaka-problema ng ating bansa ngayon ay ang korupsyon. Kaya yan ang pinaka-numero unong alutasin o isolve na problema. Diba? Kasi laganap ang korupsyon. Pag matumpok na yung korupsyon, mga kababayan, yung batas na ipasa ni Pastor Quiboloy, sunod-sunod na yan, mawawala na yan. Kasi ang puno talaga sa problema ngayon ay korupsyon. So yan, mawawala na yung mga makakaliwang grupo. Yan, dahan-dahan na yan. Yung mga nasa politiko na sakim sa kapangyarihan, ayun, mawawala na yan. So, dyan lahat, isa-isa yan mawawala. Kasi, tinumpok ni Pastor Quiboloy yung problema ng bansa. Kaya ngayon, tingnan nyo ang bansang Pilipinas, diba? Naghihirap ang bansang Pilipinas.
Tingnan nyo sa administrasyon ngayon. Anong ginawa? Saan napupunta yung pera ng taong bayan ngayon? O, sunod-sunod yung bagyo na dumarating. O, hindi sila nakapagplano. Hinahayaan na lang yung mga bagyo na yung mga tao na pinahihirapan. Binabigyan ng mga kampirangkot lang ng mga ayuda. Oh, naubos pa ang yung ayuda. So, sino ba ang hindi magtataka niyan? Tingnan nyo kung ano ang ginawa ng gobyerno ngayon. Huwag na tayong magbulag-bulagan, mga kababayan. Kailangan natin baguhin ang sistema. Palitan ang mga korap na mga politiko. Ayan. Isa na dito. No? Mga ginagawa nila ngayon na panluloko sa atin, mga kababayang Pilipino. Kaya wag na tayong magpabudol pa. Tingnan nyo nga lang dito. Tingnan nyo dito. Sa compound. Ito ay ibang compound na naman. Ang KOJC. Pinagkakaisan ito ng buong KOJC missionaries. Mga KOJC members. Kung saan napupunta yung pinagpawisan ng bawat isa sa pamumuno ni Pastor Apollo si Quiboloy. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang naging resulta. So ganito ang leadership ni Pastor Quiboloy. Marami tayong nakikita mga religious group. Naglalaki ang mga membro. Napakaraming members. Maraming missionaries. Pero nakikita nyo ba sa leader nila kung saan napupunta yung pinaghirapan? So, dito natin makikita kung ano ang utak ng isang leader sa pamamagitan ng resulta. Ito yung resulta na ginawa ni Pastor Quiboloy. Ayan. Napakaganda, mga kababayan. Napakalupit. Grabe, ang haba pala nito. Ang haba dito, mga kababayan. Habang naglalakad ako dito. Napakahaba. No? So, ayan po. Saan na tayo mapadpad dito? Maraming daan, So, ayan. Doon. Sino ba ang hindi ma-amaze nito? Kaya maraming naiinggit sa KOJC at kay Pastor Quiboloy dahil sa napakaganda na mga compounds. Kahit saan ka magpunta ng mga compounds, wala kang masabi. Napakaganda talaga. No? Punong-puno ng mga pine trees. Kung ang pinag-iisip ni Pastor Quiboloy ay personal interest, kung negosyo, ay hindi pine trees ang itanim dito. Ang lawak ng lupain, mga kababayan. Pwedeng pagtamnan to ng mga iba't ibang uri ng mga kahoy, mga prutas. Ayan. Yan ang para gawing negosyo. Pero anong nakikita nyo? Pagmamahal sa kalikasan ang ginawa nila ngayon. Ganito ang utak ni Pastor Quiboloy. Tingnan nyo, mga kababayan. So, habang naglalakad ako dito, so napakataas, napakahaba, napakalaki ng lugar. Ayan kitang-kita nyo Kitang-kita ninyo. Pine trees lahat yan. Napakagandang mga garden, Napakalupit. Wala kayong masabi. Sobrang ganda ng lugar, mga kababayan. Hello po. Hello po, sir. Kumusta na po kayo dyan? Good. Silang po. Yan. Ito isa sa mga KOJC missionaries. Ayan sila. Baka pwede nating tanungin kung ano yung nila. Wow! Ayan. Isa siguro ito sa mga
Huwag muna, baka meron silang, ano, mamaya ko na lang sila tanungin. Maraming salamat, sir. Ayan, di ba? So, tahimik lang. So, bakit nila ginulo yung panahon ng siege? Ha? Marami silang ginawa dito. Ha? Kasi gusto nila kunin yung property. Yun talaga. Biro nyo, first time nangyari sa history ng Pilipinas. 16 na araw. 16 na araw, mga kababayan, ha? Na warrant of arrest. Ano yun? Paghahanap kay Pastor Kibuloy. Sinabi pa nila na nahuli nila si Pastor. Pero ang totoo doon, hindi nila nahuli si Pastor. Kusa na sumurrender si Pastor. Pumasok ulit sa compound. Yun ang tunay na balita doon. Ngayon, binaliktad nila. Para hindi sila mapahiya. Kasi napahiya na sila eh. Diba? So, ito, napakalupit talaga. Di ko alam kung saan ako iikot, sa sobrang laki ng lugar. Baka, matawag nito, mawala ako. Pero dito, grabe. Baka mawala ako sa lugar. Napakaganda talaga. Napakahusay talaga ng utak ni Pastor Kibuloy. So, dito, napakalupit, Ang haba pa. Grabe, parang syudad. Syudad na talaga ito. Diba? Matatawag na itong city on a mountain. Tama ba? Tama ba yung definition ko? City on a mountain? Sa sobrang lawak. So, di na siguro ako pupunta doon. Kasi napakahaba na. Pero kung titingnan niyo dito, ano ba ang napapansin niyo dito? Ano ba ang sa isip ni Pastor Kibuloy? Ito ba ang isip ng isang leader na marumi? Na kung ang lugar na ipinapakita sa inyo sa sa kanila mga KOJC member ay hindi maganda. So dito pa lang, mga kababayan, inaalagaan ni Pastor Kibuloy ang inang kalikasan. Saan ka makakita dito? Sa isang bundok, na parang syudad. Ayan napakatahimik. Kahit saan ka magpunta, ang ganda-ganda ng lugar talaga. Hindi ka talaga magsisisi dito. Ayan mga kaibigan. Anong nasa isip nyo ngayon? Dapat talaga suportahan natin si Pastor Kibuloy. Kasi kung ito, si Pastor Kibuloy, ay makapasok talaga sa Senado, sigurado talaga. Siguradong sigurado. Lahat ng mga batas na ipapasa niya ay matutupad yan. Kasi hindi na tayo magdadalawang isip nito. Kasi may resulta na. Exhibit A. Itong lugar na ito. Ito pa lang napakaganda, bukid, pero napakalupit ng daan. Hindi niyo makikita ito sa ibang lugar. Punong-puno ng pine trees. Hindi ko alam kung saan ako magpunta. Siguro babalik na siguro ako. Kasi, baka mawala ako dito, mga kaibigan, mga kababayan, So, yan, grabe. Nako. So, titingnan nyo ang lugar dito, mga kababayan. Ako lang mag-isa dito. Tingnan nyo. Pero, may nakikita ba kayong marumi? Kahit dito man lang sa lugar nila. Kahoy lahat yan, Kahoy lahat yan. Pero, tingnan nyo yung mga lupa. May nakikita ba kayong mga dahon? Wala, di ba? So, kahit dito sa mga lugar nila,
mini-maintain nila ang kalinisan. Ganyan kadisiplinado ang turo ni Pastor Kibuloy sa lahat ng mga KOJC missionaries. Oh, ayan. Yan ang utak ng isang leader. Oh, kung meron tayong ganitong leader sa ating bansang Pilipinas, ano ang mangyayari sa ating bansa? Di ba? Ang ganda. Napakaganda talaga ang resulta, mga kababayan. Yan. So, yun o. Napakalupit. Oh, napakaganda talaga. So, ayan po. Ano ako dito. Pero, at least na kita ninyo yung lugar, no? Napakahaba pa po dito. Hindi ko alam kung gaano kalawak ito dito sa loob ng Prayer Mountain. Kumbaga, ito yung tinatawag na Prayer Mountain. Napakalawak talaga. So, wala kang makikitang pangit dito na lugar. Oh, kasi napakaganda talaga ng lugar dito. Ayan o. Ito pa lang yung napuntahan ko. Pero meron pa yan hanggang doon. O, tingnan nyo yung lugar o. Ayan, di ba? Ayan. So, balik na lang po ako. Baka mawala ako sa So, baka punta ko dun sa kabila. Try ko. Kaya may makita pa tayo dun ng mga lugar Kasi parang ayaw ko nang umuwi Parang gusto ko na ditong tumira sa compound na ito. Oh, diba? Napakaganda talaga. Grabe. Ang lupit. Ayan mga kababayan. Napakalupit. So punta ako dun sa kabilang highway. Kasi mayroon ding daan doon. No? And then, try natin kung ano yung nandoon. Ayan o. Ganda ng mga pine trees. Oh, ang ganda pa ng panahon. Ang lamig dito. Napakainit sa syudad Pero dito kailangan mo mag-jacket. Kasi sa sobrang daming pine trees. Kahit umulan ito ng malakas, walang baha dito. Dapat, ito talaga ang isa sa mga proyekto na gagawin ng gobyerno. Aray, teka lang. Magtanim ng mga kahoy, ng mga maraming mga kahoy, kagaya ng pine trees. Oh, para pag dating ng mga bagyo, mga malalakas na mga ulan, ay hindi magkakaroon ng mga matitinding baha. Kasi, di ba? Kahoy naman ang nakapag hinto sa mga baha. Kung maraming kahoy, di mas walang baha na resulta. Kasi maraming kahoy, tingnan nyo. Kahit uulan ng malakas dito, hindi talaga ito magkakabaha. Dahil, ayan, punong-puno ng mga kahoy. Lalong-lalo na ito, pine trees. Mautak talaga si Pastor Kibuloy. Kasi ang pinili niya, pine trees. Kasi, itong pine trees kasi, according to my research, sa pagkakaalam ko lang ang mga dahon nito ay humahawak ng tubig. Sumisipsip din ito ng tubig. So, ang dahon ng pine trees ay manipis lang. Pero humahawak yan ng tubig At saka yung ugat malakas humigop ng tubig. So sa isang pine trees mga kababayan, sa pagkakaalam ko, 6 na malalaking galon yung tawag nito, yung kayang mahawakan o kayang mapondo ng isang kahoy ng pine trees. 6 na malalaking galon. Yung galon na yung basta yung malaki. Ayan. So, kung meron po mga libo-libong pine trees sa isang lugar, so walang baha na mangyayari. Tingnan nyo ang bansang Pilipinas natin ngayon. Sunod-sunod ang bagyo. Grabe ang baha dahil wala nang punong kahoy. Ubos na. No, kinurakot na. Oh. Ayan mga kaibigan, Dito ako ngayon,
Ako lang mag-isa. So, napakalupit talaga. Napakaganda talaga ng lugar. Grabe talaga, mga kababayan. Ayan. So, ayan po ha. Napakaganda. Punta ako dun sa taas. Tingnan natin dun. Yan. Dito tayo sa taas, mga kababayan. Yan o. Pine trees lahat yan. Grabe ang lawak. Ang lawak ng lugar o. Napakatahimik. Nakaka-peaceful. Ha. Pwede ka dito magmuni-muni. No? Mag-unwind. Sa napakagandang lugar ng KOJC compound dito sa Prayer Mountains. Wow. Grabe. Ayan. So, ang haba ng lakad ko, pero wala kang makikitang teka, napapagod na ako sa haba ng nilalakaran ko ngayon. Balik na tayo doon kasi puros na to lugar ng mga pine trees. So napakalupit, napakatindi. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ng lugar. Di ka magsasawa dito, mga kaibigan. Balik ako doon kasi baka mawala na ako. Hindi ko na alam kung paano magbalik po saan yung anyways, ito, highway lang ito eh. Ayan. Nalakad ko talaga yung buong lugar, no? Hindi ko pala napuntahan ang buong lugar sa sobrang laki, sa sobrang lawak ng compound. Ayan. So, ayan po. Ito yung resulta ng isang leader na merong vision sa kanyang mga nasasakupan. Ayan. Kung ang leader na kagaya ni Pastor Kibuloy ay walang pakialam. So, hindi niya ito magagawa. Hindi niya ito walang ganitong klaseng resulta na makikita. Tingnan ninyo. Di ba? Na-enjoy talaga ako dito. Napakaganda. Pero dito is dito talaga to. So, maglalakad lang tayo. So, titingnan lang natin, mga kababayan, ang ganda ng views dito. No? Tara natin yung mga view dito. Napakaganda talaga. So, ayan sulit yung exercise ko Ayan, dito tayo sa taas magdaan. Nakapag-exercise ka na-enjoy pa yung mata mo. At saka yung mga tawag nito, yung mga radiation, no? Kasi kung nasa opisina ka, ang harap mo palagi ay mga radiation. Dito, ayan, nature muna tayo. Grabe, nakakagaan sa katawan, nakaka-enjoy. Ayan. Pampawala ng stress. Mawawala talaga yung stress mo. Ayan. Sa sobrang ganda ng lugar. At saka, wala kang sakit. Hangin pa lang. Gagaling ka na. Ay, presko ng hangin. Wala ito sa syudad. Habang malanghap mo yung hangin, langhapin mo na. Grabe. Grabe talaga. Oo talaga. Kalupit. So, parang sumakit na yung tuhod ko, mga sa kalalakad. Kasi, pataas yung yung way. No?
Ano kaya dito? Tingin-tingin lang tayo kung ano na dito. Grabe, no? Hindi ka mahihirapan mag-ano kasi may mga magagandang daan. No? Yan nga lang. Wow! May sapa. May lawa pala dito. Ganda. Ang lupit. Wow! Oha! Saan kayo makakahanap nito? Merong lawa. May sapa pala dito. Pero walang buaya dito, ha? May sapa pero walang buaya dito. Ayan, kasi yung mga tao dito ay hindi buaya ang ugali. Oh, ayan. Grabe. So, ayan po, no? Share po natin yung live natin dito ngayon, ano? Ay, hindi pala ito live kasi walang signal. So, i-upload ko ito para makita ninyo. Oh, ayan. Ang ganda. Dito tayo daan. Dito tayo daan. Oh, ito may sapa dyan, oh. Sapa dyan. Ganda. Ganda ng lawa. May kubo. Ayun. So, saan kayo makikita ng ganito kaklaseng ganda? No? Oh. May ano sila dito, tinatawag na bayanihan. Oh. Siguro nag-ano muna, nagpapahinga kasi ayan, oh. Papahinga muna sila. KOJC missionaries. Ganda, may mga isda pa pala, oh, dami. Daming isda. Ayun, makikita mo yung isda. Oh, di ba? Siguro tilapia 'yan. Oh, ha. Meron ding ano. Merong tinatawag na hito. Wow. Okay, ayan. So, naglilinis sila dito ngayon, no? Parang meron silang tinatrabaho na hindi pa natatapos. So, dito lang na parte. Oh, bayanihan. Ayan. Ito may daan dito. Dito tayo dadaan. Ayan, mga kababayan. Napakaganda. Ang tindi. Ang lupit ng lugar. Oh. So, anong masasabi nyo dito? Ha? Si Pastor Kibuloy ba ay mukhang pera? Si Pastor Kibuloy ba ay mukhang pera? Hindi. Tingnan nyo. Oh. Si Pastor Kibuloy ba ay isang tipong leader na personal interest lang ang inahangad? Hindi. Oh. Tingnan nyo. Kung ano ang resulta ng kanyang pagiging isang leader. Oh. So, dito tayo magbabase sa resulta. Ayan. Grabe. Ang tindi. Ang lupit. Ayan, pababa na ako. Ganda ng mga tanim. Ayan. Napaka ganda ng mga tanim. Alagang-alaga, no? So, ito, mga pinagkakaisahan ng mga KOJC missionary workers, no, na panatilihin na maganda ang lugar. Ayan. So, yun makikita mo. Grabe talaga. Oh, ang ganda ng lugar. Ayan, wala kang masabi dito. Napakaganda talaga. Ayan. So, hindi ko naubos yung lugar, no? Hindi ko na ikot talaga sa sobrang lawak, sobrang laki. Bumalik na lang ako dito. Kahit pabalik, oh, tingnan nyo, napakaganda talaga. Enjoy na enjoy, ma-amaze ka talaga sa ganda ng lugar. Oh, doon din may doon may daan. Di ko na pinuntahan. Pero, ayan nga. Ayan. Saan kayo makakita ng ganitong klaseng lugar? Dito sa Pilipinas. No? Oh.
Oh. Kung personal interest pa si Pastor Kibuloy, alam niyo mga kababayan, gagawin itong negosyo, itong lugar. Kasi sa sobrang dami, marami talagang turista na pupunta dito para bumisita lang dito. No? Pero, ginawa ba yan ni Pastor Kibuloy? Wala. Para ito, exclusive, lahat siguro ito, exclusive sa mga members, mga missionaries ng mga KOJC. So, ayan o. So, yan siguro, anytime, makakapunta lahat dito. Tanungin nyo lang po yung kanilang head office. No? Kung gusto nyo bumisita. Yan. Kagaya ko. Binigyan ako ng pagkakataon na makapunta dito. Ayan o. So, na-amaze talaga ako sa lugar. Napakaganda. Ang lupit. So, ayan. Pababa na po ako, Oh. Ayan o. Oh. Ganda, kailangan ko ng jacket. Sobrang laki ng lugar. Oh, kailangan mo ng jacket. Sobrang ganda. Mamamangha ka talaga sa lawak. Tsaka sa ganda ng lugar. Ayan, mga kababayan. Wow. So, ayan po. Amaze na amaze ako dito. Ganda dito. Ayan o. Exhibit A. Yan, Glory Mountain. Gagawin ang Pilipinas na ganito ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Gagawing batas, Pastor Kibuloy, ng lahat na gagawing daan ay mayroong ganitong. Wow! Pag-isipan nyo na mga kababayan. Mag-isip-isip kayo. Ayan o. Oh, pakalupit. Dito, punta tayo dito. Ayan. Araw. Aray. Tika lang. Ano yun pa ako? Ayan. Wow, ganda ng lugar. Ayan o. Dito. Wow. Green. Kagubatan. Grabe, peaceful talaga. Peaceful na peaceful yung lugar. Dito naman. Ayan. Ayan. Wow. May konting gazebo dito. Ayan po. Oops. Ayan, dito lang tayo. Makalaw. Ang ganda talaga. Ang ganda. Oh. Ayan o. Hello guys. Welcome to my vlog. Ayan. Ayan ako. Ayan ako. Ayan. Woo! Ang lupit. Grabe. Ang haba na. Ang haba na napuntahan ko, So, hindi mo makikitang may dumi. Kahit isang Oh, walang dahon. Grabe. Ang lupit, ang tindi. No? Wala. Kahit sa mga ibang gobyerno, hindi ka makakikita ng ganito kaganda. Grabe talaga. Ayun. Napakalupit talaga, Grabe to.
Oh, dito sila pumasok ha. Ni-raid nila itong lugar na ito. Ha, ni-raid nila. Oh. Kasi nahanap nila yung ano, yung tawag nito. Yung point person, si pastor, hinahanap nila. Oh. Tingnan nyo naman talaga kalokohan ng ginagawa ng gobyerno. Ha? Grabe. Ginigipit talaga nila. Ayan. Wow, grabe talaga. Na-amaze talaga ako sa lugar. Hindi, yung mata mo parang ano, parang nawawala yung mga radiation, guys. Oh, sa sobrang ganda. Tsaka, yung ambience. Yan, nakaka-relax. Ha, ito muna tayo. Kasi na ano yung ano ko, paa ko. Ha, gusto ko munang umupo, no? Parang napagod na ako sa kakalakad, no? Sa sobrang haba na nilakad ko, no? Grabe. Upo muna tayo mga kababayan. Ha. So, ayan. Grabe yung kalalakad ko, ang haba ng nilakad ko, ano? Yeah. Pahinga muna tayo sandali bago tayo lalakad ulit. Kasi parang naano yung ano ko, yung paa ko. Pero tingnan nyo, grabe. Whew! Ang ganda talaga. Napakaganda ng lugar mga kababayan. Yan o. Nakakang masabi. Napakaganda talaga. Eh, ano relax natin ng mga ilang minuto. Stretching muna. Ayan. Ayan po ha. Kitang-kita nyo na. Witness nyo yung napakagandang lugar. Dito tayo. Patuloy tayo mga kababayan, mga kaibigan. Ayan. So, maraming ibon, no? Ang ganda pakinggan ng mga huni ng mga ibon. Pakinggan nyo. Baka mga anak yan. Ayan. Ayan. Wow, grabe. Dito ako sa gitna para maganda yung pagkakawa. Wow, napakalupit. Ang lupit. Ang ganda. May mga wild birds pala dito. Ayan o. Hindi nila makikita sa camera. May mga wild birds. Sobrang ganda ng lugar. Ayan o. May init. May sikat ng araw na. Ang tindi. Grabe. Hindi pa ata ako nakakalahati nito mga kababayan ha. Hindi pa ako nakakalahati dito siguro sa lugar. Baka nasa 1/4 pa lang ang napuntahan ko. Sa sobrang lawak, sa sobrang laki. Ayan. Ganda. Wow. Dito talaga. Ang lupit dito. Saan ka makakakita ng ganito ang ganda ng lugar? Napakaganda talaga. Wow. Oh. Diba? Grabe. Ayun, oh. Ay, nako. Napakaganda talaga. Ay, nako, napakalupit. Tingnan nyo. Dito pa lang, oh.
Ganda talaga, oh. Grabe yung pagka-landscape nila. Alagang-alaga yung mga tanim. Wow. Meron atang ginagawang ano dun sa baba ata sa kanilang ano. Oh. Wow. Napakaganda talaga. Ano, Instagrammable. Ayan. Instagrammable. Yan talaga. Dito mo makikita yung ano. Ayan. So kung makikita nyo yung lugar dito, lupit talaga. Kung diyan maraming landscape, hindi, ang lupit. Ayan. So makikita nyo dyan. Dito pa ang lupit ng mga landscape nila. Ayan. So alagang-alaga talaga ng mga KOJC missionaries. Hindi talaga ano yung ano nila, inaalagaan talaga nila yung ano lugar dito. Napakaganda talaga. Ayan. So, ayan po. Oh. Ang ganda dito. Tingnan niyo yung mga tanim. Ang lusog-lusog, ang saya-saya. Sobrang ganda ng lugar. Wala talaga akong masabi talaga mga kababayan, no? Kundi nakaka-amaze talaga. Nakakamangha yung lugar talaga dito. Wala akong ibang masabi. Ha? Sobrang dami ng lugar na napuntahan ko. Ito ang walang katulad na lugar. Oh, marami na po ako napuntahang lugar, ano? Pero ito ang isa sa pinaka-paborito ko. Wala pa po akong napuntahan ganitong kaganda na mga lugar, no? Sa ibang bansa wala pa napuntahan dito. Sa mga ibang bansa dito lang ako nakapagpunta. Hello po, ma'am. Ayan. So ayan. So doon, no? Ayan. Ito yung parang main gate, no? May main gate nila. Napakaganda. Tupit. So, parang may programa ata doon sa loob. Sa kanilang area, no? So yun na po. Hanggang dito na lahat, ano? Okay. Dito na lang tayo. Wow, grabe. Puntahan muna tayo dito. Last na lang. Dito tayo. Ayan, oh. So yan. Oh. Pakalupit. Ang ganda. Meron akong paboritong lugar dito. Ang gusto ko talaga. Ayan, oh. Ganda dito. Wow, dito ganda. Tingnan nyo. Ganda pagka ano, amazing. Amazing. Wow. Tanim pa lang, lupit na. Oh. Lupit, oh. Grabe. Ganito ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Woo! Ganito ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Wow, napakaganda. Wow. Ayan. Diyan na si Pastor Kibuloy ang nakaupo sa Senado. Ganito ang mangyayari sa bansang Pilipinas.
Wow. Woo! Grabe. Punong-puno ng mga magagandang halaman. Okay, mga kababayan. So, ayun, napanood nyo lahat. Ay, hindi ko halos na puntahan yung lugar, no? Naikot yung lugar. Pero, at least, nakita nyo kung gaano kaganda ng compound ng KOJC. And then, kung gaano mag-isip si Pastor Kibuloy, no? Ito ang resulta ng isang matinong leader talaga. Ayan. Ayan lang mga kababayan, ano? Maraming salamat sa inyong lahat. Tsaka, ayan talaga, parang ayaw ko nang huminto, ano? Sa sobrang ganda talaga ng lugar. Woo! Shoutout sa inyong lahat dyan!